Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman nagulantang itong sikuting ng norte na ito sa matinding isiniwalat nga ni Vice President Sara Duterte at ni Harry Roque dahil nga sa kabalbalan ni Kuting ng Norte na ginagawa sa loob mismo ng Malacanang ay hindi na nga masikmura ni VP Sara Duterte dahil kahit anong gawin nga ng kabutihan ni Vice President Sara Duterte ay hindi nga ito sapat sa bansang Pilipinas dahil hindi naman talagang pangulo itong si VP Sara Duterte at hindi niya nga kontrolado lahat. Hindi gaya ni Kuting ng Norte na ito na kaya niyang kontrolin at ayusin sana ang mga ahensya na ito na gumagawa ng kabulukan at mga kabalbalan para sa bansang Pilipinas. Ngunit ang nakakalungkot na katotohanan mga kaibigan, kahit baliktarin natin ang buwan, ay talagang itong si Kuting ng Norte na ito ay hindi niya na ginagampanan ang kanyang tungkulin at higit sa lahat, siya pa mismo ang numero unong gumagawa ng mga kabalbalan sa bansa natin, lalong-lalo na sa loob mismo ng Malacanang. Kaya dagdag ng maraming netizen na dapat sibakin itong si Kuting ng Norte na ito at mag-resign na lamang kung hindi naman niya gusto ang kanyang ginagawa. Well mga kaibigan, ito nga ang katotohanan na talagang binanat nga ni Vice President Sara Duterte at Patut Sara para kay Kuting ng Norte. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hindi namin nakita. Sir, saan sa mga areas sa KOJC po Ang Kingdom lang ang pinasok namin, pati yung may mga banks doon, no? May mga residents na marami din, mga quarters, pinasok namin. So far, wala kami nakita. Sir, naging mahirap ang pag-search natin, sir, ngayon? Hindi naman, kasi the KOJC personnel, as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo. How about kung sa Tamayon, sa Glory Mountain, and sa Fairmount? Wala pa, before na search na rin namin, so far wala din kaming nakita, but I do not know this time. So this afternoon, ito lang yung focus namin dito sa KOJC. So after this, sir, may motion ba tayo to request the alias warrant? Actually, meron ng motion for alias warrant, hindi lang namin alam kung anong resulta. And lastly, I would like to emphasize that we serve the warrant of arrest in a very peaceful and orderly manner. Sir, any statement from the KOJC Legal Counsel? Well, this proves that the KOJC is very cooperative. The search was done in a very peaceful, orderly manner. And we hope and pray that the PNP would take notice of the search being conducted this afternoon, that it was conducted properly by elements of and agents of the National Bureau of Investigation. Means to say, sir, hindi kailangan marahas to do the... Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin. No? Wala namang problema yon if they will properly cooperate with us. No need to show force, no need to bring armalites, no need to bring a lot of helicopters, no need to use drones and other armaments po. The KOJC is always cooperative if done pursuant to the rules of court and if done properly. Attorney, sabi ng PNP, payagan daw silang makapasok dito para makapag-search. Hindi daw sila magdadala ng mga firearms po. I think there is no need anymore. That would be the 7th or 8th times that they would be doing that, and that would be a disservice already to the warrant. It's no longer a service. If they will do that, it will be a disservice to the warrant of arrest. Ma'am, do you also get the statement of the Executive Secretary of the Kingdom of Jesus Christ? Yes, you have already heard na the NBI naman, proper government agency para dito. Nag-search sila, nagpadala sila ng information that they will search the compound. Of course, we opened our doors to them. And as you have already seen, we have cooperated well. Kung sino man talaga pupunta, basta maayos lang naman po yung, hindi naman kami lalabag sa batas. So, we are, as you have seen this compound, pinayagan namin pati ang media na makapasok kung hindi na kayo nakasama sa search. But, nandito kayo ngayon,
peaceful, loving people. Resident ito ng mga kingdom members and full-time miracle workers, mga missionary. So this is our home. At kung gusto niyo mang pumasok kahit kaninong bahay, magbigay pugay naman kayo. Galangin niyo naman yung pamamahay namin. Yun lang naman ang hinihiling namin, yung patas na talaga, na naaayon talaga sa ating batas. If ever, ma'am, babalik po ang PNP at magdadala ng maraming tauhan, anong gagawin natin po? Nasabi na ng legal team namin na disservice na yon. But basta wag lang silang marahas at wag lang silang kagaya nung una, nung June 10, nakita nyo naman, naka full battle gear sila at pupunta sila sa combat at mukha mang terorista yung mga nakatira dito. Hindi po, wala po kaming armas. Namumuhay lang kami ng payapa dito sa compound na to, tahimik. Ano mensahe natin sa PNP po? Yun lang, kung ano yung batas, sundin lang natin yung batas. Naaayon sa batas at patas lang talaga na gagawin nyo yung serbisyo nyo para sa mga mamamayang Pilipino, lalo na dito sa KOJC na ito nga, ayusin lang talaga nila yung gagawin. Yun lang naman ang request namin para sa ating mga kapulisan. Meron pa din naman tayong respeto, ayaw natin mawala yun. Ginagalang natin sila. Huwag lang talaga silang gagamit ng dahas. Thank you. Salamat. Receive na po ba natin ang how to properly answer it, and they have assigned lawyers to answer that separately. Yes. The next time around, attorney, na pupunta dito ang PNP na parang ganun pa rin yung style nung June 10, are we going to push to file a case? Actually, we filed cases already, and nakakaawa nga yung mga ordinaryong policemen po na nadadamay. Sana po yung mga general po ay sundin po nila yung batas. Kung ano yung nakasaad sa batas, rules of engagement sana yung i-follow po nila. Kasi kung babalik na naman sila dito and to implement the same warrant of arrest, na-serve na po ngayon eh. So what would be the reason why would they do that again? Okay. After ng peaceful na pag-serve po ng arrest warrant, are we going to seek for yung offer ng MNLF na security, itutuloy pa rin po ba natin? The KOJC leadership is considering the same, although it has not yet decided on the matter. Magkikita pa po kami ni Sir Mong po about the matter po, and everything is still in the works po. May we have a confirmation po if may nakita po tayong tunnel sa hangar as claimed by the Philippine National Police, specifically military? Hindi kami napunta sa hangar, no? Dito lang kami sa loob ng Kingdom, and meron dong underground, so far hindi pa naman tapos, pinasok din natin. And lastly, no, ito yung sinasabi naming director, nakikiusap kami sa NBI kung baka daw sakaling gustong sumuko ni Pastor Kibuloy tsaka yung mga co-accused, willing naman kaming tanggapin, and willing kaming ilagay sila sa safe na kung saan sila pwedeng ilagay. Okay. Ano po itsura ng tunnel? Or underground? Hindi siya tunnel, basement siya, underground. Ano itsura po? Nasa ilalim ng parang stage, and actually hindi pa tapos. Sobrang dilim, walang aircon, walang ilaw. And gumamit na lang kami ng mga cellphone and flashlights. Under construction, RD? Under construction. Ayan po mga kaibigan ang ating updates po sa Kingdom of Jesus Christ. Nag-serve po ng warrant ang NBI. Pwede naman palang peaceful, orderly, peaceful manner. Pwede naman pala eh. Bakit kailangan pang dumaan ng Sus Maria Joseph? Pulpul talaga itong PNP, itong si Marvel tsaka si Torre, itong si Diwata, purple talaga itong mga to. Tingnan nyo, pwede naman pala, makikiusap lang. Kasi po mga kaibigan, isang tao lang naman yung hinahabol nyo. Di ba? Kausapin nyo na lang ang kingdom. Willing naman sila makipag-coordinate, makipag-collaborate. Ayan very cooperative po ang kingdom. Ayan may gulo ba? Wala. Ayun, natapos po yung search nila, wala namang nangyaring masama. Sabi pa ng NBI, kino-confirm nila na yung pag-search nila doon sa Kingdom ay wala pong nangyaring dahas. Wala pong nangyaring harassment or any kind na mga untowards. Wala pong nangyaring ganun.
Matiwasay po, napakaganda po ng kanilang pakikitungo sa kingdom. Nakiusap lang po sila mga kaibigan. See? Pwede naman pala eh. Kaya kayong nasa PNP, please lang, no, gayahin nyo naman yung NBI, gayahin nyo. Pwede naman pala kayong pumasok eh, at pwede naman pala kayong mag-search. Makiusap lang kayo, sasamahan kayo ng mga kingdom. Natural mga ano yan eh, private property yan eh. Kailangan talagang samahan ka. Kailangan may escort. Mamaya magtanim-tanim kayo dyan. Kung ginaya nyo ang NBI, baka siguro walang ganito, wala tayong balita na ganito. Baka walang nasawi or walang nadamay na mga bata, mga matatanda, mga kababaihan. Di ba? Wala sanang nangyaring gulo na sinisira nyo lang yung kingdom eh. As well as yung Davao, sinisira nyo lang eh. Nadamay tuloy yung mga pati si Duterte nadamay. BP Sara nadamay na rin. Pati si Baste, di ba? Si Baste po, may narinig ako, mukhang nagalit na rin si Baste. Mukhang tutulungan na po ang kingdom, no? Mukhang makikipag na po si Baste, guys, no? Haharangan na niya ang PNP. So ito guys, napakagandang balita po, no? Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat po tayo sa National Bureau of Investigation sa lahat po ng mga bumubuo, no, or yung mga arresting bodies ng NBI. Nagpapasalamat po tayo na at least sila po ay nakikipag-coordinate sa kingdom at hindi naman sila, sabi nga niya, di ba, wala naman silang nakitang hindi naman nila nakita si pastor. At nag-offer pa nga sila eh. Nag-offer pa sila mga kaibigan na if ever, kung gustong sumurrender ni pastor, kasama na yung mga ministers, sila po ay willing po, no, or open po ang NBI na tanggapin sila at ilalagay sila sa mga safe na lugar, kung ano man yung lugar na yun. O di, napakaganda oh. Nasa pag-uusap lang yan. Sa bagay, hindi naman kasi ito kasing bangag, hindi marunong hindi nga nagsasalita, di ba? Yes, respeto lang. Respect lang kailangan natin dito, guys. Si Diwata kasi mukhang mukhang pera eh. Gusto makuha yung 10 million eh. Parang si Abalos-los no? Atat na atat eh. Akala mo, di ba? Akala mo yung hinahabol nila si John Wick eh. Akala mo ang hinahabol nila or akala mo yung sinesearch nila si Rambo eh. Di ba si Rambo, ang daming mga baril nun eh. Wala namang, si Sumpak siguro, walang hawak si pastor eh. Talagang gusto lang talaga nilang guluhin ang Davao. So once again po, no, tayo po ay nagpapasalamat sa NBI ng kanilang napaka-orderly at peaceful po na search sa kingdom po mga kaibigan. Ayan. Magtuslok tayo guys before warrant of arrest. Oo, Chrissy Brooks. O magtuslok kayo, baka mawarrant kayo. Yung mga hindi pa nagtuslok dyan, beke naman. Pindot-pindot naman kayo dyan. Yung mga bagong dating o yung mga kararating lang dyan, ha? Yung mga, baka nagkalimutan po tayo dito, ha? Huwag kayo mag-alala, libre na po magtuslok, libre po mag-subscribe, at libre din mag-share ng video. O nga Belen, Kadangan, Sagban, FFCI, SG, Abra. Okay naman nga mga NBI. Buti pa yung NBI no? Kalmado lang sila. Yung PNP, atat na atat, akala mo maubusan ng... Akala mo yung PNP mauubusan ng pares. Ito talagang si Diwata. Hoy, Diwata! Magtinda ka na lang ng pares. Oo, tama po Chrissy Brooks. Ako agree ako sa sinabi po ni Chrissy Brooks. Wala talaga silang pinag-aralan. Sayang. No? Sayang yung pagka-pulis nila. Wala po silang, ewan ko ha, talagang tumpak po kayo Chrissy Brooks. Sirang reward, interest lang habol nila. Yes. Sir Fudi, ano kaya idikit kay Romel Atore ang 10M sa mga feslak na jutang Genemes? Lalain Garcia. Mga jutang Genemes! Kainin nyo na lang yung reward kung gusto nyo. Atat na atat kayo sa reward eh. Di ba sa totoo lang mga kaibigan, ito po, real talk po tayo Kaya po nagulo yan guys dahil sa reward.
dahil sa bounty. Kasi hindi naman magkakaganyan yung mga yan kung walang bounty. Subukan mo tanggalin ang bounty, wala na po kayo makikitang pulis dyan sa Davao. Wala kayong makikita dyan pulis na naka-checkpoint na yan. Subukan yung alisin nila yung bounty. Wala ka na makikita kahit isang pulis na palaboy-laboy dyan. Di ba? Tama? Real talk lang po tayo, guys. Kaya po dumami ang pulis dyan. Kasi nga, syempre, guys, 10 million is 10 million yan. Malaki din yan. Syempre, yung mga yan, nag-aabol din. Baka nga hindi lang mga pulis yan Baka iba dyan, mga bandido pa Di ba? Sabi nga nila, hindi naman pulis, hindi mga kapulisan, kundi mga tulisan. Sabi po ni Mr. Jason, sa biro lang po yun biro lang ni Jay yun. Hindi. Sabi niya mga tulisan, mga kapulisan. Florinda yon, hello. Ayan, Rolando Telegrapo, Dan. Uy, thank you very much. Di ba? Pwede naman palang tahimik mag-search. Kailangan pa talagang may tawag dito, may mabiktima na mga sibilyan. Mga luslos nyo. Mga luslos nyo. Ginulo nyo lang yung Davao, sayang. Mga kaibigan, punta po tayo sa ibang topic natin. Pakinggan po natin, guys, si Attorney Torion. Patungkol po ito sa nangyaring pag-freeze ng account ng Kingdom po. May masamang nangyari po, guys, dahil may nadamay po dito. Alamin natin, guys, kung sino ang nadamay sa pag-freeze ng account. Dito kay yung or financial po, bank account ni Pastor, mga kaibigan, naka-freeze po. Alamin natin kung sino ang nabiktima, guys. Pakinggan po natin si Attorney Torion. Kasi kung legally ang mabasihan lang sana is yung Anti-Human Trafficking Act ni Blenda Portugal dito. If you will read that law, criminal forfeiture would only happen if there is already conviction. May conviction na dapat. Dito, wala pa ngang trial. Nagpa-file pa nga tayo ng motion to quash. Meron na. Yun nga pala, galing pala sa United States of America yung basis nila. Ayun! Yun naman pala. Galing naman pala sa Amerika yung basis nila, mga kaibigan. Biro nyo, guys, Amerika na naman. Bakit dun nyo pa kinuha sa Amerika? Or dun pa kayo nangopya? Mahilig talaga mangopya itong mga unghang na to. Bakit yung basis nyo, kinopya nyo sa Amerika? Sus Marius, ang layo-layo nun. Halos po ako nahulog sa bangko kanina nung nalaman ko when I was interviewed by another media outfit kanina umaga. And I was informed na meron daw freeze order na inisyu ng Court of Appeals. And I bluntly told him I am not aware of any such move, because I clearly remember that if you will base it under administrative matter on anti-money laundering law, that can only be filed today, and within 24 hours the Court of Appeals can issue it, and it is ex parte indeed. But I could not believe that the case filed by Blenda Portugal on Anti-Human Trafficking Act under Section 4A of the said law can be made as the sole basis. Kasi ang sabi lang naman niya doon, wala namang ma-dates na siya ay pinatinda ng mga OTAP, siya yung caroling. And the requirement of the law is that there must be reasonable, sufficient relation between the unlawful activity under the Anti-Human Trafficking Act and the monetary instruments as well as properties which were acquired by reason thereof. So, itong reasonable relationship between the unlawful activity and the instruments as well as properties acquired by reason thereof, hindi ko sukat ma-connect. Kasi paano yung caroling, pagtitinda ng mga OTAP na hindi naman naka-state kung magkano yung nakita sa pagtitinda ng OTAP at saka caroling, doon sa mga properties na nakalista doon, pati eroplano. Oo. At saka mga assets pa ng SMNI. So, kumbaga, must
must be other bases. Kaya ang sagot ko na lang, no comment ako dyan. Gusto ko talagang makita yung complaint na na-file at saka yung order. At nung na-interview po yung spokesperson ng DOJ, doon ako muntik na talaga nahulog sa bangko. Kasi ang basis pala nila ay yung mga kaso na na-file doon sa United States of America. Kaya pala. Tapos, ginawa yung basis dito. Interesting ito. Can criminal acts committed in the United States of America be made as the legal basis for the, what you call this, asset forfeitures and asset preservation orders in the Philippines? No? And can there be a reasonable relation that can be established between the alleged illegal acts in the America, in the acquisition of the plane, in the establishment of SMNI, in the acquisition of the assets of the KOJC, which are multi-millions, etc., etc. Ito yung reasonable relations. And I hope and pray that when we file a motion to lift these orders, freeze orders, the Court of Appeals will listen to us. Certiorari before the Supreme Court questioning the finding of probable cause. Both remedies, we are looking at pending the receipt of the official copy of the order issued by the Court of Appeals. Maraming interesting legal issues dito, pero ang nag-suffer po dito agad-agad yung mga napakaraming employees ng SMNI na hindi muna masweldohan. Yung mga marami pong mga empleyado ng KOJC po at mga workers po na kailangan ng pagkain araw-araw, ilan po silang libo pong tao na umaasa po ng pagkain mula sa KOJC. Yung mga kabataan sa yung mga scholars ni Pastor. Correct. No, na umaasa lamang dito po sa suporta ng KOJC. Pasensyahan na po, wala po kayong maasahan mo na ngayon ng KOJC at kawawa naman itong mga inosenteng mga tao, thousands po ito na magsasuffer because of this order, but we have no other recourse except to avail of legal remedies that are with us, and we hope and pray that justice would still be there when we file the motions to lift or we opt to file a petition for certiorari. Objection, Your Honor. Question lang, sir. Dalawa yun eh. Una, di ba parang sinasabi binasihan nila yung kaso sa Amerika. Yun ang sabi ng spokesperson ng DOJ. Yes. Si Utoy. Opo, yung si Utoy. Admitado ako, mas pogi siya sa akin po. Okay. Pangalawa pong tanong, di ba kung may separation of church and the state, yung pagbebenta nila, pagkakaroling, that's a work. I mean, part ng church work, di ba? Church duty nila yon. Kaya nga, first time ko yun, hindi pa na-file ata yun sa Catholic Church ng ating Republika eh. Pwede ba tayo magdemanda sa pangongolekta ng ibang church? Ganun ba yun? Ganun ba ang dating nun? Kaya nga marami pong interesting issues po dito. Tsaka, kasi kung legally, ang mabasihan lang sana is yung Anti-Human Trafficking Act ni Blenda Portugal dito. If you will read that law, criminal forfeiture would only happen if there is already conviction. May conviction na dapat. Dito, wala pa ngang trial. Nagpa-file pa nga tayo ng motion to quash. Meron na. Yun nga pala, galing pala sa United States of America yung basis nila. I look forward to the day that we will appear in court and argue on the legal basis by which they rely upon in the filing of this petition. Dali lang, bago magsalita si Attorney Adam, hawakan mo mabuti microphone mo kasi frozen na yan. Oo nga ito frozen asset. Pag-aari ng SMN na yan, baka bukas kukunin nila yan. No? Attorney Adam, may rejoinder. Yun nga, based sa DOJ press release kasi, kung basehan lang natin yung nandito, the cases pending are in Quezon City Court, RTC, and Pasig City Court.
One is for 7610 and the other is 9208. Both of these, tama yung sabi ni Dean na yung criminal forfeiture will only happen after the conviction of these cases. So we have this theory kasi we cannot just give a clear, definite, and precise comment on this considering na hindi pa namin nakita yung petition, hindi pa namin nakita yung Wala pa tayong kopya. 48-page na resolution. We were just informed that the resolution is 48 pages. And then nandun yung details. But I really believe with the legal team na this is a separate case. This is separate and distinct from the Quezon City and the Pasig City. This is filed by AMLC before the CTA. And the reason why the Court of Appeals issued immediately that freeze order is for preventive measure daw kuno, 20 days. Now, ang problem lang namin dito is that hindi lang kasi si pastor ang nadamay. Nadamay yung ibang corporate entities na hindi naman dapat sana isali. Correct. And this will have consequences on the employees of these corporations na separate and distinct naman talaga dapat kay pastor. So yun. And very broad dangerous ito sapagkat ito yung sinasabing weaponization of the law. May gusto kaming i-emphasize dito, Dali Sir lang, Gino. sir, Sige. para makumpleto yung information natin. Ang 48 page na sinasabi ni anong pangalan ng Attorney Adam. spokesman? Clavano. Ay sabi, pirmado ni Associate Justice Gabriel Robinyol. Ayan po mga kaibigan, ang ating updates po sa pag-freeze ng account ni Pastor Kibuloy. Talagang pag ano yun klarong-klaro po, no? Talagang harassment po talaga to guys. Kasi syempre pag na-freeze na yung account, alam nyo na ang ibig sabihin nun. Limitado na po ang financial support ng ating butihing Pastor Kibuloy. Kasi syempre pag finreeze niya, hindi na nila makukuha yung mga hindi na nila magagamit, no? Yung mga nila, yung mga fine na syempre may mga gastos yan Ang kawawa lang yung foundation, no? Yung mga bata kasi kailangan ng support yun guys Pag finreeze ang account, nadama yung foundation, mga bata yun Paano yun? Di wala silang support. Paano nila matutuloy yung pag-aaral nila or mga pagkain nila kasi nga inano yung account ni Pastor finreeze nila Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, 'di ba, dapat hindi na nila idinamay yung kingdom, no?